makapagtatayo tayo ng isang sibilisasyon sa susunod na milenyo na kapaki-pakinabang para sa mga tao. Isang tunay na kultura ng kalayaan. Kaya natin ito at dapat nating gawin. Huwag matakot. Kahit mabigyang lunas ang pisikal na kagutuman ng daigdig, ang pinakamalalim na kagutuman ng tao ay patuloy pa rin mananatili. Naniniwala ako sa kabataan, taos sa aking puso at sa aking matinding paniniwala. Nais ng Papa na siya ang inyong tinig, ang tinig ng mga hindi makapagsalita o mga taong pinatahimik, ang tagapagtanggol ng mga naaapi na may karapatan para tulungan, hindi yung karampot na katarungan. Hayaan niyo akong pumasok sa bahay ng Ama. Sa loob ng 25 taon, pinukaw ni John Paul II ang mga debotong alagad sa buong mundo. Bilang pagbibigay halaga sa kanyang mga natatanging nagawa, ito ang kanyang kwento. Mula sa panahon niya sa Krakow, sa mahabang taon ng kanyang pamumuno bilang Santo Papa, hanggang sa kanyang makabagbag damdaming pagpanaw sa Vatican. Nagsimula ang lahat sa Wadowice, isang bayan sa Southern Poland, sa isang apartment sa tapat ng St. Mary's, ang parokyang simbahan na may onion-shaped dome. Isang tenyente sa Polish infantry ang kanyang ama at anak naman ng gumagawa ng kabinet ng kanyang ina. Ipinanganak si Emilia Wojciła, si Karol Józef, noong 18 ng Mayo, 1920. Pinakabata sa 3 magkakapatid, namatay ang kanyang nakatatandang kapatid na babae noong sanggol pa lamang siya. Naranasan niya ang trahedya sa unang pagkakataon nang biglaang pumanaw ang kanyang ina dahil sa sakit sa puso at atay. 8 taong gulang pa lang siya noon. 4 na taon pa lang ang nakalilipas, namatay naman ang kapatid niyang si Edmund habang nag-aalaga ng mga biktima ng scarlet fever epidemic. Dahil sa mga pangyayaring ito, mas naging malapit sina Lolek at ang kanyang ama. Sinama siya ng kanyang ama sa Marian Shrine sa Wadowice para magdasal. Tanyag si Karol sa Wadowice Military School. Puno siya ng sigla at hamon sa buhay upang mahikayat ang mga kalalakihan sa larangan ng sports at doon sila naglalaro sa paanan ng burol ng Carpathia. Lumipat ang mag-ama sa isang disenteng tirahan sa Krakow at pumasok si Karol sa Jagiellonian University at muling naharap si Lolek sa panibagong trahedya ng buhay. Noong 1941 namatay ang kanyang ama. Dahil ulila na siyang lubos, naging mabait sa kanya ang tadhana. Kinupkup siya ng kaibigan ng kanilang pamilya. Ang mahalaga sa pagpapare ay ang pare ay nabubuhay ayon sa persona Christi sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Inaalay niya ang kanyang pagsasakripisyo. Wala pa akong kamalayan tungkol sa tungkulin ko pagkatapos ng aking maturity examination. Sa bandang huli ko na lamang yun naramdaman. Pinasok niya ang larangan ng sining. Gumanap siya sa The Night of the Moon sa isang festival sa Krakow. Kailangang lihim ang kanilang mga gawaing pangteatro dahil kapag natuklasan ng mga Nazi, deportation ang ibig sabihin. Sa katunayan, tumulong siya sa pagtatatag ng unang Polish National Theater. Noong 1939, sinalakay ng Germany ang Poland. Naging mahigpit ang pwersa ng Germany sa bayang sinilangan ni Karol at marami sa kanyang mga kaibigan ang pinatay o ipinatapon sa labas ng bansa. Nagtrabaho si Karol sa tibagan ng bato upang maiwasan ang deportation at ang makulong. Sa mata ng publiko, isa siyang manggagawa pero palihim pa rin niyang ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Mapanganib at mapanlinlang ang mga panahon yun dahil sa mga pagpatay na isinasagawa ng mga Nazis. Sa sarili niyang bayan na may 8,000 Kristiyano at 2,000 Hudyo, marami sa mga kaibigan niya ang namatay. Lahat ng mga Hudyo na
namatay sa mga death camp. Karamihan sa kanila nagtrabaho hanggang sa patayin sa Auschwitz. Lahat kayong nakaranas ng matinding pagdurusa. Sabihin niyo, ano ang ipapasa ng siglong ito sa susunod na henerasyon kung mananatili pa rin ang mga concentration camps sa ilang bahagi ng daigdig? Siguro, masyado kaming nagmadali para kalimutan ang inyong paghihirap. Ano ang patutunguhan ng Europa at ng sangkatauhan pagkatapos ng lahat ng nangyari sa Auschwitz? Panahon ng Taglagas, 1942, ang pagsisikap ni Carol ang tuluyang nagtulak sa kanya sa pagpapari. Lihim siyang pumasok sa Krakow Seminary. Hindi niya nakakalimutan ang sinabi ng kanyang ama ilang taon nang nakalilipas. Nais kong makasiguro bago ako mamatay na itatalaga mo ang iyong sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo, panahon yun ng digmaan. Ang nakatatakot na pananakop ng mga Nazi sa Poland. Hindi lingid sa inyong kaalaman ng malaking paghihirap at pagdurusa ng mga tao. Siguro, yun din ang nakahikayat sa akin, kasama na rin ang mga nakilala kong mga pare. Malaki ang pasasalamat ko sa kanilang lahat at pinakilala nila sa akin ang Diyos. Sa panahong ito, malaki ang nag-iimpluwensya sa kanya ni Stefan Cardinal Wyszynski. Ilang taon ang nakalipas pagkatapos ng maging papa, lumuhod si Carol sa harap ni Cardinal Wyszynski bilang parangal sa kanyang spiritual mentor sa loob ng maraming taon. Lumihis siya sa tradisyon, isang mahalagang hakbang para sa pagkilala, pagbibigay halaga at pagyakap at naantigang daigdig sa kanyang ginawa. Nang matapos ang digmaan, tinapos ni Karol Wojtyła ang kanyang pag-aaral at paghahanda tungo sa pagpapari. Noong November 1, 1946, ganap na siyang pari. Noong 1954, nagtungo siya sa University of Lublin, ang natatanging Catholic University sa Communist Continent para magturo ng ethics para sa mga estudyante. Si Carol ay fascinating at unconventional. Sinama niya ang mga estudyante sa mountain climbing, canoeing at kayaking. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi nabahira ng kanyang reputasyon bilang isang matalino at masigasig na alagad ng simbahan. Mahigit 30 taong gulang pa lang siya, itinakda siya bilang obispo sa mungkahi ni Wyszynski. Noong 1963, kinilala siya bilang arsobispo. Sa gulang na 47 noong 1967, itinalaga si Karol Józef Wojtyła bilang kardinal at doon nagumpisa ang kanyang paglalakbay patungo sa tadhanang naghihintay sa kanya. Pagkatapos ng 11 taon at maraming pagsubok, nagpunta si Karol Cardinal Wojtyła kasamang iba pang College of Cardinals. Sila ay nasa Sistine Chapel upang mamili ng hahalili kay Pope John I. Namatay noong September 1, 1978. Nananatili lamang bilang Santo Papa sa loob ng 33 araw. Pagkatapos ng 455 taon ng pamamahala ng mga Italian na Santo Papa, ang bagong Santo Papa ay isang Paul, si Cardinal Wojtyła, ang pinakabatang pontiff sa ika-20 siglo. Pinangalanan siya bilang Pope John Paul II.